Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Gabi na naman. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa isa-isa, okay na yan. Magbigay lang ko tayo reaction dito kay, Comelec Chairman na George Garcia. Comelec Files. 5 days ago na pala to. Cyber libel, Raps versus Isabela candidate. Pakinggan natin. Merong 9,600 views. Wala interest tao ah. The Philippine Elections Commission takes legal action against a vice mayoral bet whose social media post claims the country's automated voting system can be hacked. The candidate insists he was actually trying to help the poll body patch vulnerabilities in the automated counting machines. Johnson Manabat reports. The Commission on Elections on Friday filed a cyber libel complaint before the Manila City Prosecutor's Office against Jeril Harold Respicio, a vice mayoral bet in Isabela Province, who claim automated counting machines can be hacked. Comelec Chairman George Garcia personally filed the complaint, signed by the Commission's spokesperson John Rex Laudianco, against Respicio, who is seeking the vice mayoral post in the town of Reina Mercedes. According to Garcia, the respondent posted a video on social media showing how to allegedly manipulate the automated counting machines that will supposedly be used in the 2025 midterm elections. Mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. The poll body assured the public its election system and the vote counting machines are secure against hacking. Garcia adds, the recorded votes can be checked against the actual ballot. The poll chief maintains the commission is not onion skin, but Respicio made dangerous claims in his video that could put the integrity of the upcoming polls in question. He adds they are determined to fight fake news and disinformation related to the elections. Sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Gusto natin sabihin sa lahat na sana mag-iingat naman tayo sa ating pong mga nilalagay sa ating pong social media. Once you click, permanente na po kasi iyan. According to spokesperson John Rex Laudianco, aside from the cyber libel complaint, they will also file a disqualification case against Respicio before the Comelec's Law Department. Speaking to ABS-CBN News, Respicio said he tried to talk to local Comelec officials in Isabela when they conducted a demonstration of the ACMs, but he was not given a chance to explain his concern on the equipment's vulnerability. Respicio adds he is ready to face the charges filed against him. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng Comelec. Ang point ko was, kapag connected sa internet, yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Respicio also argued that he had no ill intent behind his actions, but only sought to raise a potential serious problem. No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng Comelec. Pare-parehong prinsipyo lang yan. Kapag na-access mo yung gadget, pwede mong baguhin yung source code. At kapag nabago mo na yung source code, pwede kang mag-open ng backdoor. At kapag connected siya sa internet, kahit na sinong masamang tao na gustong i-access yung gadget na yun, kaya niyang i-access yung. The poll chief said they will also file a disbarment case against Respicio and a complaint at the Professional Regulation Commission seeking to revoke Respicio's license as a certified public accountant. Hindi po ang Comelec po ang tinitira niya dito, kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating pong halalan. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Bigyan na tayo ng reaction dyan mga boss, no? Ibig sabihin ba ni Comelec Chair George Garcia na walang dayaang mangyayari ngayong eleksyon? Diyan sa Miro na yan?
balik tayo tanaw mga friend. Nung matalo si PBBM kay Leni Robredo, itong si George Garcia ang isa ito sa nagsasabing nadaya Siya abogado ni Marcos, di ba? At saka itong si Victor Rodriguez, kalaban nila si Makalintal, di ba? Sinasabi ni Makalintal, walang daya ang nangyayari. Pero ipinipilit nila na ganito, ganun. Dinaya. Hanggang nag-ano pa sila na magkaroon ng bilangin ulit yung mga balota. No. Kaya inabot halos yung, hindi nga ho yata nag-concede si PBBM dyan sa pagkatalo niya. Dahil nga hanggang sa huli, fake BP ang tawag nila kay BP Leni Robredo na nandaya. Pinandigan na dinaya sila. No? Oh. Eto tanong mga friend. So, naniniwala si itong Comelec na ito na pwedeng dayain ang makina, di ba? Nag-show pa sila ng proof na dinaya, ganito. Di ba? Marami silang pinakikitang mga proof na nadaya si Bongbong nung eleksyon sa pagkapangalawang Pangulo, di ba? Matagal yan, oo. 6 na taon yata na petisyon yan Hindi matapos-tapos Hanggang sa tapos na rin at nagdesisyon ng Korte Suprema na unanimous na walang daya ang nangyari. Di ba? Pero hindi pa rin sila tumitigil na kasisigaw na fake BP. Tsaka ito si Sara Duterte, di ba? Ganun sila. Yan tawag nila. Tinira si BP Leni Robredo na hanggang sa bumaba na sa pwesto, wala namang ninakaw, pinakita lahat yung salin niya, bumaba siya ng malinis. Pero ito tanong mga boss, diskumpiyado pala sila sa Smart Magic na yan dahil madaya ika yung makina na yan. Bakit yan ang ginamit nila nitong nakaraang eleksyon? Di ba? At wala kang narinig kay BP Leni na siya ay nadaya. Bumaba siya ng maiksing, mapayapa at siya ay nag-concede na dumisan siya. Tapos na. Di ba, ganun lang. Mga friend. Iniwan niya yung opisina ng Vice President. Walang nakangiti siya. Di ba, mga friend? Although, hindi pa dumarating ang eleksyon, inaakusahan na siya. Yan, sila Glenchong. Pag natalo si Bongbong, magkakagulo. Dahil napakataas ng rating sa survey. Dapat sana hindi na nila ginamit yung Smart Magic na dumaya sa kanila, ayon sa kanila. Di ba? Pero ginamit. Tsaka nung eleksyon talagang napakagrabe, no? Marami yung mga vote counting machine na mga tinapo na Mga natagpuan sa gilid-gilid, ganyan-ganyan. Kung ano. No, mga friend. At biglang lumabas si General Rio. Isa ring IT expert. No? Kaya lang, tapos na ang eleksyon No? Tapos na eleksyon. Lumabas yung grupo nila General Rio mga PMAR din na nagsasabi paano nagkaroon ng 20 milyong boto sa loob ng 1 oras. Pakipaliwanag nga Comelec, Smart Magic kung paano nangyari ito. Naipaliwanag ba? Hindi. Di ba? Hanggang kung ano-ano pero may narinig ba kayo kay BP Leni na naghabol siya sa pwesto? Hindi na. Pero yung mga IT expert na sila General Rio, sila Attorney Rito Motorgo, at naghahanap sila ng paliwanag paano nangyari. Meron pa hong graph si General Rio
Oh, eto pa paano ito nagkapasok ito? Sinikisyon nila eh. Paano ikaw nakapagbato? Ganitong oras, ganun. Paano ikaw nakaano? May minutes pa ha, mayroon seconds. Kung paano, ipaliwanag ninyo kung paano nagkaroon ng nabilang ng ganitong kalaki sa loob ng isang oras. May naipaliwanag ba? Wala. Pero wala ka na magagawa eh. Di ba? Yung mismong katawan, si BP Lenny, hindi na siya umimik eh. Oo. Although, kung ginusto niya, baka magkaroon ng magulo, no? Dahil hindi na siya umimik. Wala not a single word, 'di ba? Na ako'y wala siyang yun. Kaya sa akin mga pre. Pag naideklara na ang isang kandidato, napakahirap ng gibain. Maliban na yung nangyari dun sa kila Tebes, kay Digamo, nadeklara si di ba? Yung Tebes na gobernador na siya. Nagpetisyon yung gobernador na natalo na yun nga nayari siya dahil bakit? Yun nga, pinatakbo yung isang Ruel Digamo para manggulo. Ewan ko ano nangyari doon sa Ruel Digamo na yun, wala. Nakakuha ng mahigit 5,000 boto. Samantalang ang diferensya lang nung Ruel at saka nung parehas na parehas O sa kayo lang. Ruel using O, Ruel using U. Nag-ano na yung gobernador, yung tunay na gobernador na bakit nakatakbo to. Inintindi ba? Pinatakbo na. Pinatakbo ng Comelec eh. Bandang huli na-disqualify din yung Peking Digamo. At yung boto niya isinama doon sa natalong gobernador, nanalo siya. Kaya idineklara ngayon na si Ruel Digamo ang tunay na nanalo. 'Di ba, mga boss? 'Yun na nangyari. And the rest is history. Pinatay na sila lahat. Ba? Yun eh. Tuong Comelec talaga, hindi mo maintindihan mga friend sa totoo lang. Hindi mo maintindihan. Toto Kausing, nuisance candidate. Kibuloy. Pasok. Yun ang mahirap talaga, mga boss. Eto, sinasabi to, mataki magdemanda mo yung isang abogado, patidisbar mo, paano. Nagsasuggest lang yung tao. Nagsasuggest lang siya, pakinggan nyo. Di naman siya basta pinabili lang ng suka. IT expert ho. Tsaka nagsasalita siya, wala siyang binabasa. Tanungin mo, diretso sagot niya eh. Kaya niyang patunayan. Maski itabi niyo sa akin, sabi niya, kaya niyang patunayan. Yung sinasabi niya, kaya niyang tindigan, kaya niyang patunayan. Hindi kagaya nung sinabi nila George Garcia na nadaya si PBBM. Hindi naman nila mapatunayan. Eto isa, kaya niyang patunayan sa inyo, Comelec. Na pwedeng manipulahin ang eleksyon. At nagsasabi rin siya ng solusyon kung paano hindi mamamanipula. Bakit ayaw nyo? Ba't yung kinakasuhan? Ba't yung pinatatahimik? Di ba? Tsaka, yun nga, isa ka rin naman Garcia, di ba? Sa naniniwalang kayang manipulahin ang makina. Tagal nyo nga nakipag kay Makilintal eh. Pinipilit ninyong dinaya si Bongbong eh. Di ba? Dala-dalawa pa kayo. Kasama pa si Glenchong. Bali 3 na. Puro kayo BP Sara, dinaya hanggang sa bandang huli, yun din ang ginamit ninyo. Yung makina sinasabi nyong mandaraya. Yung Smart Magic, Ngayon, anong rason nyo? Bakit pinalitan yung Smart Magic na Miro? Di ba dapat hindi nyo na pinalitan yun, Smart Magic Bakit? Laki nang nakuha ninyong boto dyan bakit nyo papalitan? Di ba? Wala mga friend. Kaya kung para sa akin mga boss, tama lang yung paglabas na itong si Attorney Harold Respicio before election siya lumabas.
Kasi, kung after election pati lalabas, wala na naman. Moot and academic na naman. Wala na naman mangyayari, kagaya ng paglabas nila General Rio. Wala rin pumansin sa kanila. Di ba? Pakialam po siya, magreklamo kayo. Okay, reklamo. Sabi, tatanggapin naman namin lahat ng reklamo nyo eh. Tanggap lang ng tanggap si Garcia sa mga reklamo. Oo, mga tawag dito, mga reklamo sa nakaraang eleksyon. Tatanggapin niya lahat eh. Tatanggapin niya lang. Oo, di ba? Pero wala action. Boss. Kaya yan ang reaksyon ko dyan. Comelec chair, tama lang, pakinggan mo si ano. Kung ayaw mong pakinggan, wala tayong magagawa doon. Ang problema, huwag mo naman nakasuhan. Dahil ikaw rin, nagre-reklamo ka rin, di ba? Na namanipula si Bongbong Marcos ng makina. Magkulab na tayo. Sa panahon ngayon, mga friend, kung yung mga makina na yan, mga boss, marami na akong matatalino, lalo Pilipino. Yan, kagaya ni Atty. Harold, expert, IT expert siya. Makina gamit ninyo eh. Tsaka hindi lang naman dito sa Pilipinas yan. Hanggang Amerika, kinikisyon yung mga ganyang makinang parang ginagamit sa butuhan eh. Di ba? Mabuti nga, nagsasuggest si Atty. Harold Respicio na para maiwasan yung pero ayaw ni George Garcia. Kinasuhan niya pa. At pakukulong pa. Padidisbar pa. Patanggalan pa ng lisensya sa pagka-CPA. Sobra namang lupit yan. Wala naman siyang masamang gustong mangyari kung hindi matulungan ang gobyerno, ang COMELEC, na makapag-ayos ng magandang eleksyon sa darating na eleksyon ngayong 2025. Pero minasama mo. Buti sana kung di ka nagduda sa makina, George Garcia. Nagduda ka rin eh. Di ba? Nagduda ka rin. 6 na taon ka nga duda eh. Pinipilit mo na, daya si Bongbong eh. Nagpipilitan ninyo hanggang dumating sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, walang pandarayang nangyari. Ayaw nyo pa rin tumahimik. Magkulit mo tayo. Ganyan siguro talaga ang mga politiko. Di ba? Pero si BP Leni, ibang klase politiko. Umalis siya maayos. Nabugbog nga eh. Sa kababas ng fake BP. Diba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Diyan na naman magaling si Rox Spirito. Diyan naman magaling si Rox Spirito. At iboboto ko yan, pero yung sinabi niya na mas magaling daw si Robin K. Lito, wow, tingin ko naman diyan pareho silang walang kwentang senador. Ikaw naman, Elizabeth, hindi. Ano lang sa kanya yun? Ang hinaan mo naman, nung lolo ko lang siya, ikaw talaga. At wala silang balls para maging senador. At dapat lang talaga maging istrikto itong COMELEC na ito. Baguhin ang kwalifikasyon na ito para naman yung matatalino lang ang pwedeng maging senador at lingkod bayad. Lingkod bayad, bayan. Lalo na yung matataas ang katungkulan para ito sa ating bayan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Sabi ni Luke Espiritu, si Robin daw, sabi ko siya, mas magaling kasi nga natuto na raw siya ng parliamentary sa loob ng 2 taon. Nakapagsalita na siya ng I move. Kaya lang hindi niya natapos. Kaya pagbigyan pa natin ng another 3 years, siguro makukumpleto niya na yung I move. Dapat nakuha mo yun, no? Di sabi, hay nako, pati itong abogadong kuno na si Sara, kakahiya at akala ng taong bayan matalino. Matalino ito at matino. Ay nako. Gising mga Pinoy. Anong mangyayari sa ating bansa? Disaster country, kawawang Pinoy. Totoo yan. Sa MJ, shoutout Karox. Panoorin mo yung Beekeeper movie ni Jason Statham kung paano niya pinuksa ang sindikato. Ito, ibang klase sindikato kasi dito eh. Hawak ka halos lahat eh. Tignan mo yung mga senador, oo. Mukhang kanya pa rin eh. Duterte, ano pa rin yung mga senador eh, di ba? Bukas, pag-usapan nun natin yan. Ngayon, mag-call tayo.
Mantakin mo. Dadalawang senador lang, sabi nga ni Coco Pimentel, ang gustong maumpisahan na ang trial nitong si Sara Duterte. Yung iba, 24 ho yan. O di 23. Ganong kalakas. Kaya ano naasahan natin dyan sa Senado na yan? Ha? Malamang sa acquittal ho yan, hindi conviction. Kaya yung sabi, bukas natin pag-usapan yan. Ang ganda itong mga comments nyo. Si Rox, yung nagsasalita niyang CPA at IT expert, bakit kailangan kasuhan siya ng COMELEC? May alam ito sa computer at eksperto pa. Nagsasuggest lang naman siya na may posibilidad itong mahak. Mali ba ang sinabi niya? Tanong mo yan kay Garcia. Para sa kanya, mali. Iba paano kung totoo sinasabi nito o baka naman nakaset up na lahat ng mananalo kaya ayaw ng mabuking ito. BP Lenny nga, di ba? BP Lenny. Sabi nitong si Digong, gusto ko bago ako bumaba ng linis na eleksyon, subukan ninyo mandaya. Pauli ko kayo sa pulis. Kako patay na. Putay na. Lahat na sabi nga ni Percy Lapid, lahat na sinasabi ni Digong, baliktarin mo. Kaya ako, yari na to. Yari karera. Tama. Kaya yun nga, simpleng-simple. Inaakusahan nila Smart Magic na madaya ang makina. Pero yun ang ginamit nilang makina. O, di ba? Ngayon, pinalitan nila yung makina. Joel Molina, shoutout ka, Rox. Magagaya talaga ang COMELEC na si Garcia. Nabuking ang ginawa nila kaya nga may survey doon. Sila bumabase dahil sa buwatan. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong si Hello Garci ay tuta, didijit, hayop na opisyal. Magkano ba ha? Anak ka ng Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke, tama ka. Ang may kasalanan nito ay COMELEC kung bakit nakakalusot itong mga walang alam sa gobyerno. Dapat talaga ipasa ang sa batas na hindi pwedeng tumakbo sa gobyerno, lalo na national, ang mga hindi nakapagtapos ng koleyo. Totoo yan. As much possible, abogado. Kasi gagawa nga ng batas yun. Yung mga Roy Padilla, yun, wala nga Mantakin mo, nakakatapat ni Manny Pacquiao, si Senate President Franklin Drilon. Sa Senado, utangin na yan. Tapos si Pacquiao naman, nakatapat niya si Bart Tapner, si Coco Pimentel. Si Tulfo naman, nakatapat niya si Pia Cayetano. Ang putang ina. Ano nangyayari? Ang gulo, di ba? Ang problema dito sa mga na to, kung makaasta, mas magaling pa sila doon sa may natapos na abogasya kung magsiporma sila sa Senado. Dagdag pa si Boom Tarat-Tarat. Malamang kakaroon pa sila ng holy man dyan. Si Kibulog, Yun na lang ang tanong ko dito, mga friend. Bakit niyo pinatatakbo yung nakakulong? Maski pa ba hindi nagigilty yan Maski hindi pa nasisintensya yan Pag nakakulong na, wala nang karapatan tumakbo. Paano kung nagilty yan? At nanalo yan? O sige nga, anong gagawin niyo dyan? Palalabasin ninyo? Wala talaga to. Buti kung ang kaso, jaywalking puta na. No bail recommended yung kaso. Yan ni Bigod Halatang may daya ang mangyayari dyan sa COMELEC. Bakit nagagalit ito si Garcia kay Atty. Respicio? Samantalang nagbibigay lang ng suggestion o advice para maiwasan ang dayaan sa eleksyon. Yun nga dyan Imbes na magpasalamat siya o kaya sabihin niyang itatry niya yung suggestion, nagalit pa. Pinapakita niya lang dito na may kinalaman siya sa mga dayaan at nabisto siya sa mga kalokohan niya sa COMELEC. Ba? Ganyan tayo kagagaling. Shelly J. Sir, shout out.
Tawa ka ng tawa, I move ni Robin Hood. At least nga naman, may partial na. Baka nga naman, pag 3 taon pa ulit, siya makumpleto na niya yung gusto niyang I move. Grabe, nakakahiya naman ng mga nagsipag-aral. Totoo. Pinoy Abroad, shout out. Dito ka magtataka kung sino pa nag-advise ay siya pang kinasuhan, pero si Toto Kausing at yung general na nag-akusa na meron dayaan nung last election, bakit hindi kinasuhan sila? Oh, galing ni Pinoy Abroad. Oh, bakit hindi mo kinasuhan yon? Oh, George Garcia. Sila General Trio. Oh, diba? No. General Rio pala. Oh. Ba't di mo kinasuhan yun? Oh. Nag-aakusa rin siya na nagkaroon ng dayaan, di ba? Oh, galing talaga ni Pinoy Abroad. Johnny Bigot ulit. Nagtataka lang ako kung bakit hindi matanggal-tanggal ito si Garcia ng COMELEC. Hindi kaya dahil nakinabang din si PBBM dito? Abogado niya nga yan eh. Abogado niya yan. Nung sinasabi nila na nadinaya sila ni Bibi Leni Robredo, anong alam ni Bibi Leni Robredo ng dayas? Kaya sabi nga ni Bibi, anong alam ko niya, sino bang may pandaraya? Sino bang may, ang tawag dito, merong bahid ng pandaraya? Oh, di ba? Ganun lang kasi si Bibi Leni eh. Kaya hindi ako nakuha ng ng Talino Warriors, hindi ko ako napasama. Oo. Nanindigan ho ako kay Leni Robredo. Hindi ho. Yung mga kasama ko yun, naging PBBM sila. Nagkakarespeto naman kami. Wala kaming masamang Kasi matagal kami magkakasama eh. Nung panahon niya si Halintik na yan. Si Kabayo. Siya raw si kapatid daw niya si Bongbong Marcos. Tangin lang yan. Alat na eh. Ang nakapirma sa birth certificate niya, si Pacifico Marcos. Putang ina. Nakatakbo pa. COMELEC. Akalain mo pinatakbo niya yan? Ang birth certificate niyan, ang nakapirma, si Pacifico Marcos. Nakaputang ang klaseng COMELEC naman talaga to. FLM pa ang gamit. Hindi nga siya FLM eh. Kaya nga siya nakulong, di ba? Mangusin siya eh, di ba? Okay talaga. Ted ulit paano naminindigan si Manong? Paano maninindigan ang Manong mo, Atty. Respicio, para sa'yo? Nakinabang din kaya kay Garcia nang biglang lumobo ang boto niya nang magkailaw na muli. Malamang yan din ang ginawa ni Garcia nung nakaraang eleksyon. At kaya siguro gusto kanyang makulong ay dahil nasaktan mo ang damdamin ni Garcia. Mahirap kasing baguhin ang dati ng nakagawian. Patay. Malay mo, kung may basbas pa, yan ang nakatataas. Tanong, bakit niya tinanggap ang mga kampo ni Digong sa kanyang hanay? Di ba para manalo? Pag nakulong ka, Atty. Respicio, yan ang patunay na malaking dayaan sa eleksyon 2025. Malamang manalo pa ang mga Manchurian candidate. Sana mali. Opinion lang po. Ay, Ted, galing mo talaga. Parley Pulido, shout out. George Garcia, kapag nanalo si Kibuloy sa darating na halalan, magtago ka na lang paghahabulin ka ng mga taong bayan. Larry Ensenare, shout out. Ang dami talagang mangmang ng mga bubutanteng Pilipino. Hindi na natuto kahit kailan. Kawawang Juan de la Cruz. Yun nga eh. Si Larry ulit Malaki na naman nakikitain dito ng COMELEC chairman ngayong eleksyon. Hindi kaya dapat yan i-lifestyle check. Hanapan ng salin. Manuelito Villatuya, welcome to the club. Sir, sa totoo lang, mandadaya na naman yung mga COMELEC bayaran kasi si Garcia ang tinatanggal yung mga kakayahan at may alam sa batas. God bless po. Ayun ang tinatanggal. Si Naida San Pedro, welcome to the club. Nakakamada na yan at bayad na. Pag hindi lumabas
ang kandidato ni George Garcia, mapapahiya siya at baka magripan siya. Sagad ang topak ni Comelec dahil pinatatakbo si Kibuloy pero hinarang si Toto Kausing. Hawak ni Kibuloy yung kaluluwa niya eh. Toto Kausing. Tanginan niyan. Oy! Tanginan. David Alin Mendoza, Karoks, okay si Sarah Jing. Laging pass the ball. Reynaldo Gonzalez, sabi niya, si George Garcia ata mismo hacker. Ha? Si George Garcia ata mismo hacker ng mga idiot na kandidato. Kumpara sa makina. Mundo Cheng, anong batas na naman yan na hindi patas si Sara na nagbanta sa Pangulo ng First Lady at Speaker na pagpapatay dapat na arestuin, hindi man lang nasagi, tapos itong nagsasabi lang ng kanyang salubin, maaaring mangyari na dayaan sa darating na eleksyon na totoo naman ginagawa ni Garcia ay hinuli. Diyos ko, bansang Pilipinas, saan ka ba papunta sa mga namamahalang hinayupak na tauhan ng gobyernong ito? Yun nga bakit si Sara Duterte hindi nyo kasuhan? Pinagmumura na, dami na sinasabi sa Pangulo. Eto, nagsasabi lang galing ng Mundo Cheng. Eto, nagsasabi lang, nagmamalasakit pa sa bayan eh. Pakukulong nyo. Diba, Mundo? Wala talaga ito. Reynaldo Gonzalez ulit. Kung matutuloy sa July impeachment, dapat si Cheese di toga isuot Halloween costume at yung iba gaya ni Bato, Robin, Lito Lapid, pang clowns o circus. Sa pato, ako. Ano ba kayo? May problema ako kaya okay lang. Para masaya naman. Mister, sa totoo lang. Mundo Cheng, biglang yaman si Cheese sa ginawa niyang pag-antala sa kaso ni Sara at nang makilala siyang sa kanyang kabulukan. Magkano ba ang cash sunduan? Ha, Cheese? Hindi gago ang taong bayan, Cheese bukbok. Tayo dyan. Makita ulo ni Batang Plumin Trip. Ted ulit Sabi na to ni Enzo, sumobra na ang yabang ni Escudero. Minamaliit ang pagpapapirma ng mga pari sa 1 milyong lagda. Sabi daw ni Escudero, kahit pa lumagpas pa yan sa 1 milyong pirma, hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon. Pakapalan lang talaga ng mukha yan. Maski na sinasabi sa kanya, mali ka. Sasabihin niya, di kayo mag-presidente. Patay tayo dyan. Wala ka na magagawa kay Escudero. Oo. Ang masakit, mga friend, sinasabi na nga, bukas natin pag-usapan yan. Maganda. Tuloy natin ito na. Sa salita niyang ito, ay pinakikita niya, wala siyang galang sa konsiderasyon sa mga taong gumagawa ng kanilang karapatan. Mas matatauhan itong si Escudero pag nasipa sa Senado. Wala problema. Baka gusto niya na masipa siya. Okay naman na, di ba? Finish or not finish. Teduleto, Karoke, sana nawa kawaan ang inyong may bahay ng Panginoon Diyos na maging ligtas sa operasyon. Gagawin sa Kanya. Sana naman gumaling siya sa madaling panahon. Amen. Salamat, Ted. Salamat sa concern nyo, sa totoo lang. David Alin Mendoza. Karoks, mali naman yung ikinaso kay Atty. Respicio. Nagbibigay lang naman siya ng payo sa Comelec. Paano naging cyber libel yun? Tapos may warrant of arrest ka agad? Nagbabalat si Buya sa mga Comelec pero kasing kapal naman ang balat ng buhaya ang mga pagmumukha nila. Ang ulo ni David. Erlinda Aquino, shout out ha. Kuya, akala ko si Robin lang ang sakit sa ulo sa Senado. Yung pala, pati si Quezon di bola. Nagdagdag pa. Ay, Erlinda. Kalat niyo. Get well soon, mga bear. Hindi pa. Wednesday na naman siya, friend. Operahan siya. Nag-high blood putik. Buti na lang kamo. Oh, God moves in a very mysterious way. Good evening, Kasani. Be well, mga bear. God bless your family. God bless ka lahat ni
Lolita Bartolo, welcome to the club. Tawa ka ng tawa. Mag-comment ka, Lolita Bartolo ka eh. Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out mga friend. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out ah. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Tia Deli. Impong Basyang Team Tia Deli po, bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Bago po ako magpatuloy sa mga makabagbag damdamin ko pong pagbanat sa mga pinutukan ng lintik. Dasal ko po, iling sa ating mahal na Panginoon, maging okay na po ang problema ni Mrs. mo sa kanyang operasyon sa mata. Ninenervyos kasi. Medyo ninenervyos lang po siya siguro. Siya ng konti. Babalik naman po tayo dito sa mga nagbabaga pong balita na puro po tungkol sa mga pesting yawa, ASROX. I'm ready po. I'm ready po ang lalamunan mo sa pagbabasa nitong aking talata. At mahaba yata dahil sa talaga pong di ko sila tatantanan. Unahin na po natin si Boy Lamon. Ang utak po ay nagpunta doon sa kanyang kakapirasong patotoy. Magtataka pa po ba tayo sa bugok na inutil na yan? Ano po bang dalan nila sa Senado kung di magkalat po ng katangahan at kabubuan? Pag may kumontra po sa sinasabi ko sa Rox, hinahamon ko siya ng one-on-one debate kami dito. Ano po ang pagkakaiba ni Lamon Boy dun sa mga katulad rin niyang artista na nandiyan dyan, track record lang ang pagiging pipe at walang naging silbi sa Senado. May hihirit pa ba si Rox? At tawan-tawa si Tia Deli. Doon niya natuklasan na ang maging pipe, doon niya natuklasan na ang maging pipi po at inutil, yun po ang magbibigay sa kanya ng kayamanan. Na di mo mapapaliwanag at grabe niya pong na-enjoy at tinatamasa ngayon. Siyempre pa po sa Rox, madami po sila dyan sa Senado na puro convicted, pero ayan po, at puro po mga namamayagpag sa pagiging pogi. Pero puro po mga inutil at mga walang silbi po sa bayan hanggat ang nakaupo po dyan sa Comelec isang malupit na sumpa sa kasambayan ng Pilipino. Wag na po tayong umasa sa Rox na tayo po makakaahon pa. Wala na. Sa survey daw nangunguna, mga ngiti, abot tenga, walang alam, bobot mga tanga, basta tamang presyo talaga, kaya disgrasya ay okay ka. Mga bugok, sama-sama sa Senado. Sila'y bida. Bawal daw ako kontra kay Bato at tumanda ka. Kababayan, saan ka pa? Sa pagboto'y tandaan na ang name nila, huwag ilista. Kung ayaw mong magdusa ka, sa pangako, huwag umasa. Kay tatamis dila nila, asahan mo. Pag upo niya, naging sakit ang amnesia. Totoo yan, Tia Delica. Librado Ludovico, pray for Manang Cecil, fast recovery. Di pa naman na-opera, friend. Salamat, Librado, totoo. Michelle Edwin, shout out, my friend Mike. Jab Alvaro, magandang araw, Sir Roque. Lagi kong pinapanood ang vlog ninyo dahil sa makabuluhang diskusyon. Well, appreciated din ang pagbibigay nyo ng time para basahin ang mga comments. Thank you. Yun nga sama-sama tayo dito Bong Tupa, shout out. Vote! Ito mga friend Ito, ilista nyo na ang dapat ninyong iboto. Vote for Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Luke Espiritu, Heidi Mendoza, Leody de Guzman, Sani Matula, Ben-Hur Abalos. No to dynasties. No to celebrities. Ayan yung Bong Tupas JC Hope, shout out Ay, oo naman. Ito na naman to isa to. Ay, oo naman. Ninervyos si Mrs. mo, Sir Rox. Pero ox lang yan. Basta maoperahan si Cecil. God willing. Salamat, friend.
3J Shop naman, ha? Matagal na palang nag-OJT si Lito Lapid. May certificate of completion si Lito Lapid. Ewan ko sa inyo. 3J Shop ulit oh. Sir, Kimo naman, Sir Rox. Nanalo lang naman talaga yan dahil kay Digong. Aba, tatakbo pang presidente yan sa 2022. Yan ang pato ni ni Butike. Si Panelo, yan ang kanyang i-endorso sa 2028 kung hindi na raw po pwede si Sara. Si Kimo ang magiging presidente ng Pilipinas. Oo. Kaya wag niyong ginaganyan si Kimo. Sige kayo. Yun. 3J Shop ulit. Sir Rox, ito naman si Atty. Luke Espiritu. Kung makapagsalita lang, kala mo naman kung sino. Huwag mong pinagsasalitaan si Kimo ng ganyan. Pag yan naging presidente, saan ka makakakita ng bansang may presidenteng I move? Very proud dyan si Harry Roque Panelo. Kaya Atty. Luke Espiritu, behave. Tawa ka ng tawat, baka gusto mo, Atty. Luke, mag-apply bilang baterya ni Kimo sa Senado. Aray ko po. Hindi po pwede si Atty. Luke Espiritu doon. Oo. Baka madagukan lang niya. 3J Shop, tawa ng tawa. Ipapakulong pa ng COMELEC ang isang abogado na nagre-request lang ng improvement sa darating na eleksyon. Kaya ipapakulong kasi nabubuking sila mismo. 3J Shop ulit oh. At bakit naman sila susundin ni Atty. Respicio? At bakit naman sila susundin ni Atty. Respicio? Yun nga ang goal nila. Ano ba kayo? Yun nga ang gusto nila, ang mabago, ang score agad-agad at manalo ang kanilang mga fill in the blanks na lang, Sir Rox. Patay tayo dyan. Orcasistas Felipe, shout out. Pag nagkaroon ng dayaan dahil di making sa pakiusap siya ni Harold, di nasunod gusto ng tao. Kuyugin na ang mga COMELEC pag susuktukin si Garcia. Pag puro ngaw-ngaw dyan si di pinakikinggan. Gusto niya physical, di ba? Lahat ni Bayaw dito. Wala na kasani. Nakakamagana ng bayag ang mga ganap dyan sa bayan natin. Buti ka pa, wala ka dito Tara na kasani, panahon na. Mag-topic naman tayo tungkol sa mga kabit. Kadahat ni ka. Gusto mo ba yun? Tatapikin natin yan. Magaling ako dyan, Kaya, kaya mo yan, Mama Bear. God is always by your side. Totoo, friend. Oo, totoo. Bless you, Mama Bear. Oo. Marilo pa ba, shout out, Good day po, tatay, sa mga warriors. Sure po, may nervous si nanay. Praying for operation na makaraos po ng maayos. Salamat sa mga prayers niyo, sa totoo lang. Pepito Duran, shout out. Totoo niya, COMELEC Garcia. Magic Mirror, plano na. TAN, BBM, at DDS, pasok sa Senado. Sa Senado, patay tayo dyan. June 360, my friend, Pastor Jun Lagon. Hello, Manong Roque. Natatakot palang mag-suggest dyan. Demanda agad. Di naman napatunayan ni Garcia na unhackable ang mga counting machine. Yun na nga Tsaka isa siya nagrereklamo, di ba? Nanadaya sila ng makina, di ba, nila na BBM, di ba? Sana pinatunayan na muna niya walang problema ang ACM. Pentagon na nga, nahack, COMELEC pa kaya na ilang beses na ring nahack. Dapat si Garcia ang idemanda. Tapos meron pang sinisweldohan ng mga opasyalis daw ng bayan. Niloloko na lang po nila ang mga Pilipino. Pakawanim ida tati da amot aramidinda. Ay, friend. Efrem, shout out. Nasira ang planong pandaraya ng COMELEC dahil nabuking na Atty. Harold. Baka isuspindi ang eleksyon para mag-isip
ng ibang paraan ng pandaraya. Hindi naman mabigat yung gustong mangyari niya ito ni Harold eh. Diba? April ulit to. Halatang gili si Comelec chairman sa ugaling pinakita. Maraming salamat ito ni Harold at Sir Roque at binigyan ninyo ng totoong nasa isip ko. April ulit to. Madaling nakodita si Subiri. Bakit si Cheese Curl ay hindi? May misteryo ba? Yun ang mga tanong, di ba? Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Good night. Juan de la Cruz, hanggang kailan katatagal sa mga politikong halimaw?